tumitingin ako sa looks dati kasi very immature and petty ng reason kasi. Gaano ba ka-importante na dapat stable ka muna financially bago pumasok sa relationship? Ang relationship is about growing old together with that person. It's building a relationship that will last. Yung last relationship ko, ang nangyari kasi is, Meron akong binigyan ng flowers nung grade 4 na hiningi ko pa sa parents ko. Christmas party kasi yan. Tinapon niya lang din yung flowers din sa basura. Oo, sino man yun, pinapatawad na kita. Pinapatawad na. Ang topic natin ngayon is all about love. Love, love, love. Hi guys! So, nandito tayo sa podcast. Kasama natin si... Pakilala ka, bossing? Luisa Verlings S. De Vera or Isay na lang po. Anyways, nandito pala tayo sa Cray Coffee dito sa Umingan, Pangasinan. So, sa mga gustong i-try yung milk tea, kung gusto niyo ng mga drinks and kung gusto niyo ng mga aesthetic something or tumambay lang dito, dito sila matatagpuan sa Umingan, Pangasinan. Coordinataan. Makikita nyo dito yung napakaganda at napaka-aesthetic na coffee shop. Salamat sa may-ari na Ate Yaha and Kuya Yahi po. Thank you so much. February ngayon, month of February. Pag-usapan natin yung love. Gaano ba ka-importante na pag-usapan yung love this generation? Very timely ang love. Ang dami na, syempre, makikita natin sa social media. Ang daming relationship, ganto ganyan. Na kita ko yung FYP ko, puros love. Syempre, mainggit ako. So, sa generation natin ngayon, may girlfriend or may boyfriend yung kakilala mo kaya nag-girlfriend ka na, gano'n. Sa akin, ang naging point of view, naging experience ko na din is, oo. Kasi ganun yung generation natin ngayon. Actually, ganun talaga. Totoo, ganun talaga. Kasi, meron tinatawag na pressure kasi. So, yung mga iba, na-pressure sila sa environment nila. Lalo na social media. This generation, social media, na yung mga kaibigan mo, may ganito na, may girlfriend na, may boyfriend na sila. Tapos ikaw na lang wala. How you handle that pressure? That pressure, for me... Dapat hindi ka dapat ng pressure, ganun ba? Hindi naman. Hindi mawawala yung pressure sa Wise mga ka lang. Ang naging point of view ko sa ganun yung nakita ko sa social media is, sa akin, hindi yun yung real definition and true essence ng relationship or love. Yung love, mayroong romantic love, platonic love, love mo sa family mo. When it comes to romantic love, ang naging point of view ko is, ayokong tignan yung nakikita ko sa social media kasi alam ko, hindi lahat na nasa social media is totoo. Huwag mong hahayaan na yung environment mo yung mag-control sa'yo. Yan. Pero actually, mahirap. Ang laki ng factor ng family, peers, friends, and everything. Peer pressure, ganun. Kasi ang Pilipino, di ba, isa sa culture natin is family-oriented. Kung ano yung gusto ng magulang, yun din dapat ang masunod. Tama ba yan? Tama ba yan, bossing? Sa akin, ang point of view ko dun is hindi dapat. Kasi ang family mo, andyan sila to support you. Mapapanood to ng parents mo. Okay lang. Ayos lang. Supportive naman ang family ko. Okay. Ang role ng family is to support you. Hindi yung tatanggalan ka ng right to choose din. Kasi syempre, kaya mo nga sila family. Dapat sila yung number one supporter mo. Ang laking factor yan sa pag-improve ng isang tao because of her parents. Na hindi ka lumaki ng ganyan, hindi ka napunta dyan sa achievements mo or success mo kung hindi ka tinuruan ng magulang Walang mo. guidance. They are there to support you. But not to the extent na ito-tolerate nila yung mali mong wrongdoings mo. Yun. Andyan yung family mo to support you, but also, they are there to not tolerate you. And kailangan mo rin dapat makinig din. Makinig sa mga parents mo kasi pinaka-importante yan na listen to your parents. Obey what the parents are saying. To you. Pero when it comes to relationship, paano pag sinabi ko, for example, ako yung parents mo, hindi siya yung dapat sagutin mo. Pero ang gusto mo siya, susundin mo ba ako or hindi? Ang hirap pa. Pero sa akin, sasagutin ko, makikinig ako, pero bibigyan ko naman ng chance yung lalaki if ipaprove niya naman kung worthy din siya, ganun, or, kung worthy siyang sagutin, yan. Para sa akin naman din kasi, ayos naman yun. Ikaw yung mag-decide sa kung ano yung maging mapapangasawa mo or when it comes to relationship or love. Kasi labas na yun yung parents mo eh. Di ba? Hindi naman sila yung makikipag-relationship at apo yun. Ang love, based on your experience. Paano ba pumili ng tama? Yan, tamang tao. Ako, ang point of view ko dyan, opinion, point of view,
ang take ko dyan is, walang right person. First, dapat ikaw mismo, sarili mo, maging right person ka. Yung saying nga na sinabi nila, di ba, how can you love someone if you don't know how to love yourself? Yung right person, magiging right person yan for you and for themselves. Dapat maging right person ka muna para sa sarili mo. Dapat kilalanin mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa relationship. Oo. Bago ka kumilala ng ibang tao. Oo. Ngayon pumapasok sila sa isang relationship, di pa nila kilala yung sarili nila. Go lang. Kaya madaming nasasaktan. Kumikilala sila ng iba, di ba? Hindi nila pina-priority yung sarili muna nila. Dapat as much as possible, be the best version muna ng sarili. Dapat maging right person ka muna. Maging right Oo, person ka muna bago mo ma-attract yung right person. Nagkaroon ka na ng mindset, nagkaroon ka na ng view. Sa relationship, hindi mo gagawing therapist yung tao. If ikaw alam mo Oo. sarili, if alam mo sarili mo na hindi ka emotionally stable, wag kang papasok ng relationship kasi Yung iba kasi, masasaktan mo yung sarili mo. emotionally, may problem sila emotionally, tapos gusto nila ng comfort ng ibang tao. Ganun ba? Anong ba't papasok ka ng relationship? Mali yun. Yung essence mo lang, yung Yun goal yung mo lang, purpose mo. intention mo is para comfort, hindi. Ginawa mo pang... Therapist punching bag, emotional punching bag yung ano. Kasi mayroon ka lang Personal. gustong interest. Oh. sa'yo. Hindi dapat maging ganun ang view sa relationship. Ang relationship is, kilig-kilig, yung mga ganyan. Pero dapat, it's about going together with that person, growing old together with that person. It's building a relationship that will last. Oh, yeah. Talaga. Kapag pupasok kasi sa relationship, dapat alam mo yung purpose mo. Alam mo yung Tapos reason yung intention mo. Isa din pumapasok yung intention mo. If mali yung intention mo, mali din yung magiging outcome, Hindi di ba? magiging maganda yung result pag hindi maganda yung foundation. For example, yung isang building, hindi matibay yung foundation, hindi ka makapagpatayo ng second floor. third Madaling floor, masira, Madaling Diba? masira, oo. Maganda Pero kapag lang meron yun. kang foundation, dun sa isang building, makapagpatayo ka pa ng 5th floor, 6th floor, 7. Very ang ganda ng analogy na ganun na. Kasi Totoo matibay. yun. Same din sa relationship, na if you have yung purpose, yun yung foundation mo, purpose. Intentions mo din. Bakit ka papasok sa relationship? Anong reason? Anong dahilan? Isa din is yung quotation na, if it is easy to acquire, it is easy to lose. Totoo yun sa foundation na, pag gumawa ka kaagad ng bahay na, kunyari, mabilis, 'di ba? Madali ding masira kasi nga ang dali mong na-acquire, ang dali mo ding malose. Dapat pinaghihirapan ng isang bagay. Yan. Kasi kapag quick na, especially sa mga lalaki, kapag madali lang silang sinagot ng babae, parang sila yung relationship na yun madali pang masira. Kumbaga parang hindi nila vinalue kasi madali lang nilang nakuha yung oo. Yung ganun sa generation ngayon, before kasi meron pang mga process ng ano dati. Nagbibigay pa ng which is dapat yun sana yung ma-apply sana ngayon eh. Ngayon. Yung mga harana, hindi na na-apply ngayon, Wala di ba? na. Chinat ka lang sa Facebook or chinat ka lang sa Messenger. nagpaligaw ka na. Oo ka na agad. Oo. Hindi mo pa kilala yung isang tao. Go. Inuha mo na agad, Kasi di ba? masyado kang, sorry sa term, uhaw sa relationship, uhaw sa pag-ibig. And I think sa yun, siguro ang laking factor ng environment talaga. Kasi ang nangyayari, nakita nila yung kaibigan nila na may girlfriend or may boyfriend. Pasok na rin sila sa Ikaw nape-pressure na din. No, Nakakaingit, hindi, wag. ganun. Pero wag. Focus ka Compare. muna sa sarili mo kasi yung right Tsaka mas person. better pa nga yun eh. Oh, totoo yun yung... Hinihintay mo. Kasi nga, di ba, ang right person darating yan sa right time. Yung mga bata kasi ngayon nagmamadali. Ang buhay ay hindi karera. Sabi nga ng Bini, di ba, sa kanta nila, buhay ay hindi karera. Kaya ang relationship, pag madaliin. Dapat wag minamadali ang lahat ng bagay. Totoo. Kasi kapag Hindi na minamadali, mabilis bumagsak yung bahay, di ba? Kapag mabilis pinatayo. Ito naman ang advantage ng paghihintay. Habang naghihintay ka, nag-grow ka. Totoo. Right? Nag-grow ka sa pag-waiting. You are growing in waiting chapter. And mas better pa yun. Kasi, Mas madami ka pang matututunan din na lessons, di ba? Nag-grow ka dun. Nag-grow ka dun if naghihintay ka. Ito yun yung sa the art of waiting. Kasi pagka winate mo isang bagay, mas ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo kapag Nag-wait ka. Ito yun yung... mas i-value mo yung Mas yun. isang bagay kapag hinintay mo ng matagal. magkakaroon ka ng, appreciation and value dun sa... Yun nga, yun. Yun na naman tayo sa if it easy to acquire, it is easy to lose. Pagka hindi mo kasi natutunan yung hardship, yung difficulties sa paghihintay or
pagkuha ng isang bagay, hindi mo ma-appreciate. Because of yung nakikita nila sa feed So, nila. Kita nila yung mga love team, yung mga nasa Kaingit, movies. Ganun yung ano Sila nila. Catherine Bernardo, tapos Daniel Padilla. Doon, bring nga sila ngayon, di ba? Diba? Nainggit sila sa mga love team sa movies. Mga reels. Kaya sila pumapasok na sa relationship. Very big factor ang social media. Hindi lang din sa relationship, siguro sa ano din, ikaw din sa sarili mo. Kasi yun ngayon, nainggit ka sa TikTok mo, sa FYP mo na, bakit ganito ganyan, nakakainggit naman. Tapos yung sinabi ko nga kanina, nawawala yung real essence ng relationship. Kasi, nagkakaroon ng, parang facade. Ito yung gusto kong relationship kasi ito yung nasa Facebook reel ko, nakakainggit ganun. Tapos, yun, wala yung real essence, true essence ng relationship. And nawala yung purpose and reason kasi ang nangyari, pumasok ka sa relationship kasi nakita mo sa social media. Nainggit ka. Ang baba ng parang naging reason mo. Bakit Totoo ka yun, mababa yung reason na yun. Kasi, Ganun ka ba dati? Oo, aminin ko, ganun siya. Nainggit ka din sa... Nainggit ako kaya ako, in-entertain yung... Pero ngayon, na-realize mo na... Hindi ganun dapat. Na-realize mo, parang ang baba naman ng reason bakit ka Ang babasa shallow, relationship totoo yun. kung- Very shallow yung reason. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo or ganun din yung perspective nyo ngayon. Pero darating ka din sa punto na marirealize mo na ayos Kaya lang pala nga. na maghintay. Just, Ayos lang pala maging single. Hindi yung yung environment yung mag-uutos sa'yo na or other people yung mag-uutos sa'yo na pumasok sa relationship. Hindi yung sinabihan ka nila. Hindi yung the way na sinabihan ka ng magulang mo or sinabihan ka ng kaibigan mo na mag-girlfriend ka na or mag-boyfriend ka na. Pero yung way na nakita mo sila. Yung environment mo yun. Other people yun yung gumawa nun. Nakita mo sila na meron ng girlfriend or boyfriend. Kaya pumasok ka na. Which is, yun nga, mali. Kasi, ginagawa mo sa pressure and para i-validate lang sila. Yun, validation na from other people na gusto mong sabihin sa'yo na, nakakaingit ka naman. Ikaw, buti ka pa may ka-relationship. Diba? Pero huwag kayong mainggit. Eto, Oo. sinasabi na namin sa inyo. Sinasabi na namin Huwag sa inyo na huwag mainggit. kayong mainggit. Ayos lang maging single. Ayos lang na wala mo ng boyfriend or girlfriend. Mag-aral muna kayo. Ito yun. Oh, mag-aral muna kayo. Pagkatapos nyo mag-aral, magtrabaho muna kayo. Ito yun, dun ako naniniwala. mag-ipon ka muna ng finances. Na maging stable ka finances bago pumasok sa relationship. Kasi magastos yan. Ang papasok sa relationship, i-date mo siya, bibilan mo siya ng chocolate, flowers, and all of that stuff. Magastos. Yun yung responsibility ng lalaki. Ganun ba? Hindi naman. Na kailangan magbigay kami ng something. Ako naniniwala ako sa 50-50. Wait, may papasok lang, may singit lang ako sa bakit ang big factor ang social media. Isa dito is, yung alam yung quotation na if they wanted to, they would. Ako, ang naging take ko dun is, huwag kang magkaroon ng expectation sa isang tao. Kasi ang daming tao na ginagawa nila yung best nila, yung lahat ng efforts nila. Kaya kahit na wala silang means, tapos syempre ang konti nang nakaka-appreciate nun kasi nga hindi yun yung gusto mo. Nagkaroon ka ng unrealistic expectation. Yun, isa sa social media. Nagkaroon ng unrealistic relationship expectation, when it comes to relationship, which is mali. Kasi pagka nagkaroon ka ng expectation, hindi na yan parang hindi na real relation. I mean, okay lang mag-expectation, pero hindi to the point na gusto mong ganto ganyan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, 'di ba? Alam mo yung feeling ng ma-expectation. Tapos pagka hindi nagawa ng ibang tao, syempre masasaktan sila. Huwag kang magsaset ng... Magkaiba kasi yung expectation sa reality. Yun. Mag-expect ka ng bagay. Pero Para actually, yun. 98% ng expectation ng tao hindi nangyari. Totoo. Yung reality, parang opposite pa nga eh. Pero Na-expect. most plans, decision, wag kang masasaktan kapag hindi yun yung nangyari. Hindi yun mo mangyari. nakuha yung gusto mong makuha. Kasi ganun talaga ang buhay. Hindi mo control ang environment. Kung control mo lang sana yung mga ibang tao or lahat ng nangyayari or lahat ng bagay na sa paligid mo, yung expectation mo, pwedeng mangyari. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. In terms of, ito yung mapapangasawa ko in the future. Ito yung mapapakasalan ko in the future. Kung ganun yung mga expectation mo. And kapag hindi nangyari, you need to accept. Huwag mong iaalaw na masad ka dahil hindi nangyari yung expectation mo. Kasi siguro may mas better pa talaga. Naniniwala doon, may redirection bakit hindi mo nakuha yung gusto mo. Yung akala mo na right person, Hindi pala siya. Kasi may mas may mas better. better ba? May mas the best pa. Inom Tumitingin ka rin ba sa looks? Inom lang muna ako ng tubig. Ay, kasi nahirapan ka sa question na yun, di ba? Hindi naman. Oo, tumitingin ako sa looks dati kasi very immature and petty ng reason kasi sabihin nila sa akin, maganda ka dapat yung boyfriend mo, gwapo din. Pero pagka
mag-grow ka na as an individual, maiba na yung perspective mo sa ganyang bagay. Kasi, Kami din naman kasi, gusto rin namin ng may maganda. factor na ganun, pero ngayon hindi ko na yung tinitingnan yung physical. Kasi, ang physical, mawawala yan. Pero ang character, yung character ng isang tao, yan. Bonus na lang siguro. Bonus na lang totoo bonus na lang Oo, yun. pag- Pero ang character, yun dapat ang tinitignan Tsaka talaga. ang looks kasi, hindi yan magtatagal. Tama yung Oo. sinabi mo kanina. Kasi yun ang naging base. And then, naniniwala ako sa saying din na yung beauty inside you. Yun, yung pag makikita, yung iba kasi sa tao, yung iba Pilipino talaga. pala ako. Ako Pilipino yan. Pilipino Iba- kasi yan. iba kasi yung kapag gwapo, sa looks, sa agad physical something. Di ba? Dapat pala, pag sinabi mong gwapo tong tao na to, yung heart. Oh, yun, yung heart. Ganun pala daw. Yun, Ganun yun pala. ang real definition Sorry ng naman. gwapo. Yung puso. Puso, yan. Kasi there's beauty inside sa all of us na makikita mo, ay, yung etong lalaki, kunyari, example natin, may lalaking super gwapo pero yung ugali niya very sablay, di ba? May lalaki na, ito yung very, common, mga connotations. May lalaki na hindi siya very ganun ka-attractive pero yung ugali niya very... Ano pipili mo doon? Sino pipili mo Ako doon? pipiliin ko yung lalaking, yun yung lalaking yung character Dadalawang niya. isip ko Kasi pa. yan na, wait lang, eto na. Diyan na pumapasok ang social standards. Yung standard na dapat ganto ganyan, which is mali talaga kasi pagka nagkaroon ka ng standards, napunta na tayo sa standard, papasok ko lang bakit ganun yung naging ko. Kasi pagka nagkaroon ka ng standard or ideal, yung idea lang or yung standard lang nagugustuhan mo sa tao, hindi sila mismo. Hindi mo nakikilala yung sila kasi tinitingnan mo lang yung ideal mo. Though okay lang naman magka-standard ka para syempre magkaroon ka din ng, alam mo din sa sarili mo kung anong gusto mo. Pero very siya, hindi mo magugustuhan yung tao mismo, kung sino sila. Kasi hindi mo inalaw na pakilala nila yung sarili nila. Inalaw mo yung society na mag-take over sa ganong situations, which is very mali talaga. Ang environment na kasi yung nag-set ng standard. Oo. Pwede ka na mag-set ng standard na ikaw. Mm. Basta as long as yung standard mo, tama. Gusto ko 5'11" na morenong chinito, ganon. Parang ganon, gusto ko mestizo na sa ganyan nag-aaral. Nagugustuhan mo lang doon yung naging standard, yung idea lang, hindi mismo yung Kasi tao. yun yung nakikita mo sa ibang tao. Siguro, Oo. na ganun din yung standard niya. Kaya Dapat ganon din kinopya ako. mo na din. Nakikita mo sa social media. Yun yung nakikita sa social media. Yun, mga Gwapo, gwapo maputi yung ba? mga, Ganun. mga Filipino. Standard na tuloy, gusto ko tuloy ng ganto ganyan kasi Yung napanood ko sa K-drama, dapat ganun din mapangasawa. Oo. Punta ka ng Korea. Punta ng Korea kung gusto mo ng ganun. Paano pala malalaman yung will ni Lord na isang tao? Yeah. Para kapag alam mo yun na yung piliin mo, di ba? Hindi ka na mahirapan na pumili. Kung ano yung will ni Lord, yun yung mas better, mas maganda para sa'yo. So, paano ba? Paano malaman Paano mo yung malaman will ni kung Lord? will na ni Lord? Mahirap Isang talaga tao. sabihin if will na ni Lord, pag-pray mo na lang. Yung tao. Yun Para din sa akin yung- naman, yun hindi ko makikita mo na will siya ni God if kapag magiging kayo, mas magi-improve ka pa. mag-grow ba kayo together in faith? Yan, mag-grow ba kayo? Mag-grow ka in many aspect. In faith, in life, kung mag-grow ka ba. Kapag hindi ka mag-grow, hindi yun yung will ni God. Oo. Tama ba? Seek first the kingdom of God and all of this will be added to you. Pagka, sa akin, faith ko, pag sinik mo si Lord, lahat yan Will follow. will follow. First. Siya muna kasi dapat, hindi yung ibang tao. Paano mo malalaman yung will niya kung hindi mo na kayo magbibuild ng relationship with God, di ba? God-centered Dapat relationship. God first muna. Put God first in many aspect in life and you will be successful. Sa mga decision mo, pagpasok sa relationship, it's a big decision. Yan totoo, very hard decision din. Big decision kaya wala pa akong girlfriend yun eh. Gano'n ba ka-importante na dapat stable ka muna financially bago pumasok sa relationship? Yan, muna, hindi natin ngayong age, hindi natin maiwasan yung magkaroon ng relationship. Di ba hindi pa tayo financial stable? Ako din, alam ko yung sarili ko. If gusto mo ng relationship that will last longer, dapat maging stable ka muna sa buhay. Para Hindi lang financially, physically, mentally, emotionally, spiritually. spiritually. Kasi, kunwari, gusto mo makipag-date doon sa gusto mo siyang bilhan ng ganto ganyan. Anything. Tapos, hingi ka pa sa parents mo. No, hinihingi mo pa sa parents mo yung pinagde-date mo sa girlfriend mo. Instead na responsible mo sana yung relationship na pinasok mo, binigyan mo pa ng responsibility yung magulang mo para bigyan ka ng pera na pang-date mo, di ba? Hindi ka ba naawa sa parents mo na Kaya guilty ako dyan kasi dati ganyan ako.
Ngayon, kaya ayoko din pumasok sa relationship kasi hindi pa ako stable. No, meron akong ang binigyan hirap ng sa- flowers nung grade 4 na hiningi ko pa sa parents ko. Christmas party kasi yun. Tinapon niya lang din yung flowers dun sa basura. Oo, sino man yun, pinapatawad na kita. Pinapatawad na. But anyways, I forgive yun you. nga, hiningi ko pa sa parents ko, which is hindi maganda. Hindi maganda. Ito pala, dapat ba magalit ka sa naging jowa mo before or dapat ba magalit ka sa ex mo? 'Di ba sabi nila dapat patawarin mo, forgiveness. So, dapat ba magalit ka ba or magpasalamat ka ba? It depends on kung gaano ka din. Kasi yung iba, meron silang ex, hindi na sila nagpapansinan. Kapag Closure. closure, tapos walang closure, tapos hindi na sila nagpapansinan ba? Dapat ba ganun ba? It depends siguro. It depends kung paano nag-end yung relationship nyo. Mahirap mag-forgive, lalo na kunyari nagka-trauma ka because of that person. Mahirap mag-forgive. Pero, wag mong hahayaan na yung na-experience mo is makuha mo hanggang sa new relationship mo. Kasi pag hinayaan mo yung past mo na mag-take over you, walang mangyari. Hahayaan mo lang yung pain. Parang inaalaw mo lang yung pain. Inaalaw mo lang. Pero naman, if good naman yung nyo, maging civil na lang kayo to each other. Pag, kunyari, nakita mo siya, hindi yung magkakaroon Kasi ng naging awkward way siya, kaya ka nag-improve. naging lesson mo. Ganito yung decision ko before. Oo, Kaya ngayon iba na. ngayon pinalitan mo na siya. And then nakahanap ka ng mas better person, di ba? Hindi nakahanap, nakatagpo. Yan, nakatagpo ka ng better person kasi natuto ka dun sa previous Sa past, relationship mo. Learn how to take that situation as a lesson. Totoo yun. Oh, may pain yan, ganyan lahat. Pero it will help you to grow. Matututo at matututo ka sa mga nangyari sa'yo, sa past, sa previous na alam mo ng ganto ganyan. Kaya, magpasalamat ka din dun sa, not to that person, but to the situation, to the relationship. Na, thank you kasi natuto ako, na ngayon alam ko na yung mga ganto ganyan. Yun. Yun yung natutunan mo. Yun yung natutunan ko. Kasi may matutunan ka din eh. Kapag meron kang maling decision, past is past. Present ngayon, you can change the future. Yung last relationship ko, ang nangyari kasi is, nagkaroon kami ng misunderstanding. And then, akala ko i-end yan ulit. So, parang hinayaan ko ngayon na magkaroon siya ng control over me. Pag wala siya, feel ko hindi ako mabubuhay, ganun. Ganun yung naging Kasi ngayon, natuto ko na hindi ganun. Yung tao na yun, nandyan, kaya ka pumapasok sa relationship, hindi dahil yung mundo mo hindi umiikot dun sa taong yun. Kaya, Wala nang mangyayari sa buhay mo kasi wala na siya. oo. Hindi dapat ganun. Yung hindi mo na kaya mabuhay sa mundo. Dahil kung wala na mawawala- siya. Oo, di ba? Mawawala ka na. Kaya mong mag-stand. For yourself, ayan. Dapat both kayo na hindi lang Both, isa. oo. Maubuhay pa ba ang babae ng... I mean, kapag yung babae nawala, ayos lang sa lalaki daw. Makakapaghanap pa siya ng iba. Oh, pero pag Pero ang kapag babae, wala na. hindi ako Naniniwala ka ba doon? Hindi kasi may mga kilala akong mga babae, mga pinsan ko, gano'n. lalaki ako eh, kaya... sinasabi Kasi ko yung mga pinsan ko, nakita ko sila na kahit, si mama ko, point yan, of view ng mga eto lalaki. na. Feel ko ayokong maging gender-based kasi, Gender ko yun eh, kasi opinion, so baka makancel kami. Makancel ako, sorry. Na dinadown ko yung babae. Dapat responsible din ng lalaki na siya yung gagastos lahat. Okay, lalaki dapat ang mag-provide because man is created to provide. Akan gusto ko din yung mindset mo na gano'n na lalaki provide. Dahil, yun, hindi ko inaano din yung gano'ng Nag-go ko din pala eh. Hindi, pero, hindi ko din tinitake yung very open ako sa mga point of view mindset ng tao. Kaya, yun nga kasi iba't iba tayo kung paano tayo pinalaki. Yun, yung sa akin, dahil gano'n kasi ako pinalaki ng parents ko. And yun yung naging mindset ko. Kaya okay lang sa akin. Kung yung lalaki gusto niya mag-provide, okay lang sa akin. Kung ako, gusto kong may sarili akong money in the future, gano'n din. Gusto ko din may sarili akong money. Hindi ka aasa sa Hindi ka aasa at asa. lalaki, no? Ngayon, kung both kayo yung magtutulungan, mas better, di ba? Two is better than One. Sa isang relationship, bakit importante na God-centered relationship? Sa faith ko, naniniwala ako na, yun nga, Green flag sa akin yan. Isa na. Matthew 6:33 nga. Kasi pagka si Lord, siya yung naging center ng relationship mo. Yun, magkakaroon kayo ng same point of view. May kasi may benefits. Mayroong madaming some benefits. na positive na pwedeng maidulot sa inyo na as a couple na. Yan na. Kahit ito kasi isip namin as a couple na eh. Kasi kapag date to marry ka kasi, hindi yung nagsasayang ka ng oras makipag-date tapos usap-usap kayo ng... Mas maganda nga kapag nagde-date kayo, pinag-uusapan nyo na yung
magiging bahay nyo, magiging ganito, ganyan. Di ba? Hindi naman sa minamadali nyo, pero nagkakaroon na kayo ng plans. And nire-ready nyo yung sarili nyo. Yun. Nire-ready mo na yung sarili mo. God-centered relationship, makikita mo dun yung humbleness na meron siyang kinikilalang Diyos sa buhay niya. Magiging maganda yung relationship nyo. Sigurado ako dun. Pagka si Lord na naging center ng relationship nyo, is ano yun, yung hindi yung parang isa't isa lang yung buhay nyo, may Diyos kayo na, ako, hindi lang ikaw yung buhay ko. Based on my experience po, ang advice ko is, first is be emotionally stable. Yan. Kasi ngayon, pumapasok sila sa relationship na parang, yan yung gusto ngayon nila na yung void na nasana is ma-feel yung void, yung sadness, yung ganito, gusto mo ng comfort from that person, which is mali. Kasi hindi yun ang ng relationship. Hindi mo gagawing emotional punching bag yung tao or hindi mo siya gagawing therapist, diba? Totoo naman na. Yung maging view mo sa relationship is not based on what you see on social media or what society has told us. Dapat pumasok kayo sa in a relationship para mas mag-grow kayo together. Yun naman talagang Number one. ng relationship. Na Growing mag-grow together. kayo. Relationship is also about companionship. Yun nga, growing together. Yun yung hindi mo, may mga bagay, certain things na hindi mo magagawa din. Yun yung pinagpipray ko. Mahanap or makatagpo ako ng someone na magtuturo sa akin. Kasi may mga bagay pa ako na hindi alam. Yun din yung prayer ko na, yun. Kung yung bibigay sa akin ni Lord na tao is, tutulungan niya ako na mag-grow din sa ministry, na mag-grow din as an individual, mag-grow din sa mga certain things, madami pang matutunan, yun. Mahirap makahanap ng person na sa dinami-dami ng tao sa mundo, meron kang isa daw na Para sa'yo. para sa'yo. Oo. So, kailangan mo lang daw maghintay. Ito yun, there is art in Hintay mo waiting. Mali mo, nasa ibang bansa pa. Malay mo, di ba? Kilala mo na pala siya. Salamat. Thank you po. Kasi sa Thank you. pag-advise sa mga relationship, saan ka ba nila pwedeng i-follow? Luisa Vera Links de Vera. Sa Instagram. Links, not links. Ba't di Luisa? Ayoko. Ano meaning yung link? Secret. May meaning kasi yung Luisa. Bakit hindi ko siya ginagamit din sa ano. Anyway, sana mayroon kayo natutunan. Yun, guys. Kung gusto niyo pa ng mas marami pang ganitong series, mag-comment lang kayo dito sa baba. Yan. Thank you guys. And Maraming salamat. Sana may natutunan kayo ng marami. Yan. And Sana yung advices ko, kung pointless or meaningless sa ibang tao, I hope na sa ibang tao, Hindi nila may tayo- ma-learn din sila. Tsaka wag nyo kami i-cancel. Nagpo-podcast lang kami dito eh.